A day in the life of first-time mom. Today is February 2, 2025, Sunday. Simula nga nung inilabas ko si Gianna sa aking sinapupunan, palagi nang mas maaga ang gising ko. Around 7 to 8 a.m. nga, gising na kami ni Gianna. Minsan kahit ayoko pang bumangon, gising na talaga siya. Ay siya na nga ang aking naging alarm clock eh. Tuwing umaga, bago ko siya kausapin, ino-open ko muna yung bintana para pumasok yung liwanag. Minsan, bago pa nga ako umimik, nakabungis-ngis na yan. Every morning din pala tinatanggal ko na yung kanyang mittens at saka socks. Mas advisable kasi talaga na nakalabas ang kamay at paa ng mga babies para ma-develop ang kanilang sense of touch, sense of feeling. Pero syempre, minimake sure ko lagi na nakatrim ang kanyang nails para hindi siya magkaroon ng sugat-sugat. Habang nag-aayos ako ng beddings, nihihiga ko muna siya dito sa kanyang nursing pillow. After ko nga siyang kausapin, dyan siya nagmumuni-muni. Every morning din, di ko na pala na videohan, pinapaarawan ko siya. And after nun, ay si Lola Malu na nga ang nagpapaligo sa kanya. Everyday po siya naliligo kasi hindi uso sa amin yung mga pamahiin na bawal maligo ng ganitong araw. Kasi naniniwala po ako na mas komportable ang bata kapag maaliwalas ang pakiramdam. Si Lola niya nga nagpapaligo sa kanya kasi as a CS mom, medyo hirap nga akong umupo ng squat at gustong-gusto din naman ni mama ang pagpapaligo sa kanyang unang apo. At everyday din itong impostorang pusang labas na to ay sinusubukang ipasok ang mga bago niyang anak sa kwarto ko. Akala niya lagi kapag bukas pwede niya ipasok. Hinahayaan lang namin kasi pag nakita niya sarado, ibabalik niya naman na ulit. Habang nililiguan ni mama si Gianna, ako naman naghihilamos, nagtututbrush, nag-aayos ng sarili kahit papano. Tapos habang nagbibihisa naman sila, ako naman yung naglilinis ng pinagliguan nila. Kung napapansin nyo, change outfit na nga agad siya dito kasi nataihan niya yung kanyang damit. Anyway, pagkatapos ko naman maglinis ng pinagliguan niya, pinapatulog ko na si baby at si mama naman ay nagluluto na ng almusal. Minsan kapag napatulog ko na nga siya sa umaga at feeling ko engorge pa ang aking mga bugelya, ay nagba-breast pump nga ako. Gamit itong Mom Cozy M6 wearable breast pump. Sobrang laking help nito sa akin, especially kapag gabi. Tapos diretso ang tulog ni baby. Feeling ko kailangan ko talagang ilabas yung gatas. Ito yung ginagamit ko. Hindi naman super dami ng supply ko ng gatas. Inoffer lang ako. Kumbaga, sakto-sakto lang. Ang totoo niyan, masaya na ako na inoffer ako, na sakto lang, na napoprovide ko yung milk na kailangan ni baby. Mahirap din kasi kapag sobra-sobra, mas mataas yung possibilities na ma-engorge at baka mauwi pa sa mastitis. Mahirap yun. After naman makapagluto ni mama at makakain, siya naman ulit kay baby at ako naman ang kakain. For lunchtime na pala yung pine-prepare ni mama kanina. Kapag umaga, hindi namin maiwanan si baby na walang nag-uugoy ng kanyang duyan or baby rocker kasi madalas siyang magising talaga. Mabilis siyang magising na baby. Ito naman pala yung nakuha ko sa aking kanan na Cocomelon. 2 ounces lamang. Okay lang kasi only latch naman si baby. Whenever she likes, pwede siyang dumede sa akin kasi nasa bahay lang din naman ako. Itong napump ko na to, nilalagay ko nga muna sa ref just in case na magising siya at gusto niyang dumede. Tapos may ginagawa ako, pwede niya yung didehin. At kung sakaling walang-wala talaga akong naipump at naitabi, meron din naman siyang formula na pwede niyang inumin. Buti na lang nga hindi maarte tong baby ko. Habang tulog pa siya, inaasikaso ko nga din itong aking panganay na si Eloise. Every night nga, kinukulong ko siya dito sa kanyang kondo. Kasi minsan sa gabi umaakyat to sa bubong, baka mabembang ng mga ibang pusa. Diyos ko po. At ito na nga si Impostora, napakalakas talaga ng loob. Lagi niyang pinapasok to kapag bukas. Kinakain niya yung tirang pagkain ni Eloise. Ito namang si Eloise ay walang survival instinct kaya hinahayaan niya lang. Minsan nakikipaglaro siya pero dinededma siya. Actually, gusto ko na talagang ampunin tong isa kaso hindi ko pa naman siya mapaturukan ng mga kung ano-ano. Kasi nga, busy na nga kami kay baby. Pero pinapakain din naman namin siya. Today din pala ay bibisita dito ang aking mga college best friends. Kaya maaga na din akong naligo at nag-ayos. Ngayon ko nga lang ulit i-stylean ng aking kulot na buhok. Nalagyan ko na pala to dito ng curl cream at saka gel. Ginagamit ko din tong blower and then nilalagyan ko nga ng diffuser. Etong diffuser na color black nga, dinidiffuse niya yung hangin galing sa blower para hindi malakas yung tama sa buhok at hindi magbubuhagag. Pwede din naman i-air dry pero mas maganda yung pagkakulot kapag ginaganon yung hair. Sinubukan ko din palang maglagay nitong clip at ang cute niya tingnan pero parang hindi na bagay sa akin kasi ina na ako. Hindi ko na siya feel kaya pinuyod ko na lang siya sa likod ng ganito. Ang hirap ng postpartum, no? Ang hirap
ma-feel na maganda ka. Ang hirap mag-ayos kasi yung oras mo nasa bata na talaga. Tapos, syempre, nag-gain tayo ng weight. At since breastfeeding ako, mas nag-gain nga din ang ating Cocomelon. Dali-dali na nga akong nag-ayos kasi naririnig ko nga itong si Bebe, umiiyak na. Pinadede ko na nga muna si Baby Gianna at inaliw-aliw ko. Kasarap naman sa feeling, kapag pinadede mo na tapos tumahimik, tapos tumitig sa'yo, ay nako, matutunaw ka. Tapos, gumagalaw-galaw pa yung kamay niya para kang hinihimas. Ay sus, nakakatuwa. Buti na lang nga kahit papano nagbago-bago na tong si Gianna. Nung una kasi hirap na hirap kami. Medyo maligalig nga kasi siya at ang hirap niyang patulugin tapos ang bilis niyang magising. Pero tama nga yung sabi nila na it gets better habang tumatagal kasi nag-a-adjust na nga din yung bata sa mundo. At ito na nga mga 3 na yata or past 3, dumating na yung mga college best friends ko. Ito pala si Austin, si Clark at saka si Jega at ang kanyang fiancé na si JV. Simula nga nung nanganak ako, ngayon pa lang sila naka-visit dito sa amin. Actually, matagal na nilang gustong bumisita, sa ospital pa lang. Kaso, sabi ko naman noon wag muna at kami mabilis lang din naman sa ospital. And then, syempre, dumaan na yung Pasko, bagong taon, na busy na ang lahat. At ako din naman, busy sa pag-aalaga at sa pag-a-adjust. Gulat nga sila dito kasi sobrang laki nga daw ni baby. Wala pang 2 months dito, ang bigat-bigat na. Nung huling check-up niya nga, mga 6 weeks pa lang siya noon, nasa 5.3 kilograms na siya. Paano pa kaya ngayon na 2 months na? Kaya nga laging masakit ang likod ko at buong katawan kasi sobrang bigat na niya. Tuwang-tuwang kausap ang kanyang ninong at ninang. Maya-maya nga nagpaalam ako kay mama na kung pwede sa kanya muna si Gianna. Niyaya nga kasi nila akong lumabas at kumain. Hindi pa naman din pwedeng ilabas si baby masyado at masyado pang ang bata. Kami pala ay mga college classmates pero ang totoo magkaka-schoolmates na kami nung high school pa. Shoutout pala dito kay Jenalyn, nakaklase din namin nung college. Bigla naming nakita sa daan. Nakakatuwa, napaka-cute. Kasama ang kanyang asawang Kano at baby. By the way, dito pala kami papunta sa may Banahaw. Opo, yung bundok Banahaw. Siguro mga 30-minute drive lang naman. Dito kami sa Caperosa nagpunta, sina Jess ni Clark kasi overlooking dito talaga. First time ko nga lang din talaga makakapunta dito at napakaganda talaga ng view at ambience. Mga past 4 na pala kami pumunta dito at medyo konti pa lang yung tao. Meron silang ino-offer dito na mga meals, sisig, chicken, meron ding mga bihon and pastas na available at mga coffee. Pero for sure, ang una talagang dinadayo dito is yung scenery, yung view. We ordered chicken parmesan, chicken buffalo wings, pansit chami, at saka sisig and rice of course. And also coffee. Masarap naman yung chami nila, i-rate ko ng mga 7. Yung sisig mga 6. At yung mga chicken nila ay 5 lang. Yung coffee naman, medyo onti lang yung yellow, kaya i-rate ko ng mga 8. Pero sulit pa rin itry kasi maganda talaga yung view dito at saka malamig. And I advise na magdala kayo ng sweater or kaya jacket kasi malamig na talaga paghapon at mahangin. At mas lalong dumami yung tao nung pa-sunset na. Sobrang ganda ding mag-pictures kasi nga ang ganda ng lighting. And celebration na din namin to sa newly engaged couple na si Jeg at saka si JB. Congratulations! Grabe, sobrang bihira na lang talaga akong lumabas ng bahay. Kahit nga yung pag-grocery, therapy na sa akin. Ganun pala talaga kapag nanay na, no? That's it for today. Jane, see you on my next vlog.